Dahil sa hirap ng buhay at hindi magkaanak, ay iniwan ang babae ng kanyang asawa at naghanap ito ng kabit. Pero nang iwan pala siya nito, ay buntis siya. Abangan kung paano maghihiganti ang babaeng inapi. Mabibigyan pa kaya niya ng isa pang pagkakataon ang kanyang asawa? Paano? Ang cute ng anak ng ating kapitbahay. Kahapon lang nila naiuwi galing sa ospital. Nakangiting sabi ni Dave, pero bakasang inggit at hinanakit dito. Matagal na kasi silang kasal, pero hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Madalas nitong isisi sa kanyang asawa ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Si Riza ba? Oo nga daw, nanganak na nga daw siya. Paano kaya nila nakakayanang mag-alaga ng ganong kadaming bata? Abay, pang-5 baby na nila yun Sambit ni Sonia na may bahagyang inggit din. Kaya nga, buti pa sila. Tayo, kahit isang anak, wala. Inis na sabi ni Dave. Teka, bakit parang sinisisi mo na naman ako? Hindi ko naman kasalanan kung hindi tayo magkaanak. Sinusunod ko naman lahat ng utos mo. Pagdadahilan pa ni Sonia. Sinusunod mo lahat? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka munang magtrabaho? Magpahinga ka para makabuo tayo ng baby. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Ipinipilit mo pa rin pasukan yung lecheng trabaho mo. Singhal pa ni Dave sa kanyang asawa. Teka, nagtatrabaho ako kasi hindi naman sapat yung kinikita mo. Kung kaya mo ba naman akong buhayin, edi sana hindi na nga ako nagtatrabaho. Halos buong sweldo mo ay napupunta sa nanay mo. Paano akong titigil sa pagtatrabaho niyan? Isa pa, dating tumigil ako sa pagtatrabaho, ay araw-araw na ako ang nakikita ng nanay mo. Puro daw ako pasarap sa buhay habang ikaw ay nagpapakahirap magtrabaho. Palamunin daw ako dito. Galit na salaysay naman ni Sonia. Bakit kasi siniseryoso mo si mama? Wala naman siyang masamang ibig sabihin. Masyado ka lang sensitive. Ako? Sensitive? Ang sabihin mo, ayaw naman talaga sa akin ng nanay mo. Kaya galit na galit sa akin yun. Nako, ewan ko sa'yo. Mama ko na naman ang nakita mo. Pati yung perang ibinibigay ko sa mama ay sinisilip mo. Napupunta rin naman yung pera sa hulog sa bahay at sa sasakyan. Sa atin din naman napupunta ang mga yon pagdating ng araw. Kaya wag kang magdamot. Dahil mahal naman ni Sonia si Dave at nais pa rin sana niyang maging maayos ang kanilang pagsasama, ay tumigil sa pagtatrabaho si Sonia. Pero muli na naman siyang pag-iinitan ng mama ni Dave. Bumalik na lamang sa trabaho si Sonia. Hindi pa rin naman naayos ang kanilang relasyon. Madalas pa rin silang mag-away dahil hindi pa rin nabubuntis si Sonia. Hindi nagtagal ay ng babae si Dave. Humanap siya ng babae na kukumpleto sa kanyang pagkatao. Mahuhuli ni Sonia si Dave na may babae at papipiliin niya ito. Pero sa kasamaang palad ay ang mistress ang pinili ni Dave. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba na may babae ka? Ano tong mga nasa cellphone mo? Honey pa ang tawagan nyo? Ang kapal din talaga ng mukha mo, ano? Sigaw ni Sonia. Bakit kasi nakikialam ka ng cellphone ng may cellphone? Galit na tanong ni Dave at hinablot pa nito ang cellphone niya mula sa kamay ni Sonia. Gara na talaga yung pambababae mo! Giit pa ni Sonia. Tumahimik ka na nga dyan! Sigaw na naman ni Dave. Umamin ka! Babae mo yan, hindi ba? Pilit na paamin ni Sonia sa kanyang asawa. Oo na! Gusto mo pa talagang masaktan, no? Oo. Girlfriend ko, si Marie. Nakakarindi na kasi ang bibig mo. Tapos hindi ka pa magkaanak. Puro problema ang iniisip ko kapag nakikita kita. Ang hilig mo pang manumbat ng naitutulong mo para sa pera. Umamin din si Dave. Hindi ako nanunumbat. Ayoko lang na inaapi ako ng nanay mo na palamunin ako dito. Tapos ikaw naman, pinipilit mo akong tumigil sa pagtatrabaho. Hindi naman kasya ang kinikita mo. Pagdadahilan pa ni Sonia.
Masaya ako kay Marie. Pwes, mamili ka. Ako o ang babae mo? Malditang sabi ni Sonia. Kampante siya na dahil kasal siya, ay siya ang pipiliin ng kanyang asawa. Hindi na ako masaya sa'yo, Sonia. Hindi na kita mahal. Biglang naging seryoso ang boses ni Dave. Ano? Asawa mo ako, Dave. Kasal tayo. Pinipili mo pa yung kabit mo kaysa sa akin? At nagsimula nang umiyak si Sonia. I'm sorry. Baka makakahanap ka rin ng tamang tao para sa'yo. Ay wow! Ano to? Trial and error? Ipapaalala ko lang sa'yo, Dave. Kasal tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta maghiwalay. Giit pa ni Sonia. Kasal lang tayo, pero wala tayong anak. Tatapatin na kita, Sonia. Buntis si Marie at pananagutan ko ang anak namin. Hindi ko pababayaang isilang niya sa mundong ito ang anak namin nang walang ama. Ganon? Anak ba ang basihan? Kasal tayo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Legal mo akong asawa. Sonia, huwag mo na itong gawing mahirap para sa ating dalawa. Tatanungin nga kita, masaya ka pa ba? Nag-aaway tayo simula umaga hanggang gabi. Healthy pa ba yun? Wala nang nagawa si Sonia. Tuluyan na ngang nakipaghiwalay sa kanya si Dave. Hindi rin naman alam ni Sonia na buntis siya. Malalaman na lamang niya kapag hiwalay na sila. Pinaalis ng mag-ina si Sonia sa kanilang bahay at si Marie naman ay pumisan na sa kanila. Walang malapit na kamag-anak si Sonia. Wala na siyang mga magulang at wala rin siyang kapatid. Kaya nakitira na lamang siya sa matalik niyang kaibigan, si Meryl. Nang nakatira na si Sonia sa bahay ni Meryl, ay halos araw-araw siyang nagsusuka at nahihilo, kaya nag-alala na ang kanyang kaibigan sa kanya. Araw-araw na lamang akong nasusuka at nahihilo. Baka may sakit na ako sabi ni Sonia habang nagpupunas ng bibig mula sa pagsusuka. Baka naman buntis ka? Nag-aalalang tanong ni Meryl. Iyan nga ang isa sa dahilan ng paghihiwalay namin ng aking asawa. Hindi ako mabuntis. Sa akin niya isinisisi dahil gustong-gusto niyang magkaanak. Ayun, naghanap ng ibang babae ang loko. Buntis na nga yung babae kaya hindi raw niya iwan. Ako ang hindi buntis kaya ako ang iniwan niya. Paliwanag ni Sonia. Magpa-check up ka na rin para sigurado. Mungkahe ni Meryl. Naku, sayang lang ang pera. Alam ko namang hindi ako buntis. May mga nabibili naman sa grocery na pregnancy test kit eh. Mura lang yon. Wala pa atang 100 yun. Naku, sayang lang ang pera. Wag na. Imbes na ibili ko ng pregnancy test, gagamitin ko na lamang sa pang-apply ng trabaho. Para naman makakuha na rin ako ng sarili kong mauupahang kwarto. Nakakahiya na rin sa'yo, Meryl. Ikaw ang bahala, pero wag mong isipin ang pananatili mo dito. Wala rin naman akong kasama dito. Isa pa, sino pa bang magtutulungan kung hindi tayong dalawa din, hindi ba? Emosyonal na sabi ni Meryl. Dati na rin itong naghirap sa buhay at patago itong binibigyan ng pera ni Sonia. Kaya naman ngayon, siya ang nangangailangan ay handa rin itong tumulong sa kanya. Pero dahil lumalala ang kanyang nararamdamang pagkahilo at pagsusuka, ay bumili na nga ng pregnancy test kit si Sonia. Nang nasa banyo na siya, ay nanginginig ang kanyang kamay habang inihahanda ang test kit. Nang malagyan ng ihi ang maliit na puting plastic, ay naghintay siya ng ilang saglit. Unti-unting namuo ang 2 pulang linya na ibig sabihin ay buntis nga siya. Nabitawan niya ang pregnancy test. Hindi ito maaari. Hindi ako maaaring mabuntis kay Dave. Ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa kanilang pamilya. Bulong ni Sonia sa kanyang sarili at nagsimula na nga siyang umiyak. Nang makumpirma ni Sonia na nagdadalang tao siya,
ay agad niyang pinuntahan si Dave. Pero sa gate pa lamang ay pinapalayas na siya ng mama nito. Ano na namang ginagawa mo ditong babae ka? Pasigaw na sabi ni Aling Marta, ang mama ni Dave, nang makita sa labas ng gate si Sonia. Kailangan ko hong makausap ang aking asawa, kabadong sabi ni Sonia. Ang lakas naman ng loob mong sabihin na asawa mo ang anak ko? Iniwan ka nga niya. Matabil na sabi pa nga ng matanda. Andyan po ba siya? Muling tanong ni Sonia. Wala siya rito. Umalis siya kasama niya ang bago niyang nobya. Papunta sila sa doktor para magpa-check up dahil nagdadalang tao na si Marie. Kung ako sa'yo, ay aalis na ako. O gusto mo bang makita pa sila at masaktan ng harap-harapan? Gigil na sabi ni Aling Marta. Maghihintay na lang ho ako dito. Kailangan ko ho talagang makausap si Dave. Pagpupumilit pa ni Sonia. Kahit papaano, ay umaasa siyang babalikan siya ni Dave kapag nalaman nito na buntis din siya. Habang nag-uusap sila, ay lumabas ng bahay si Dave. Ano bang ingay yan? Sinong kausap mo, mama? Tanong ni Dave na nakaakbay pa nga sa babae. Dave, kailangan kitang makausap. Pagmamakaawa ni Sonia. Hindi ba't sinabi kong tapos na ang lahat sa atin? Huwag ka nang bumalik dito. Maawa ka naman sa sarili mo, Sonia. Malamig na sabi ni Dave. Wala man lamang simpatsya sa dati niyang asawa. Dave, kailangan mong makinig sa akin. Pakiusap ni Sonia. Sonia, just leave. Hindi na kita gustong makita pa. Tapos na ang lahat sa atin. Teka at pakakawalan ko ang mga aso kung ayaw umalis ng babaeng yan. Naglakad papunta sa kulungan ng mga aso ang matanda. Pinakawalan pa nga nito ang mga alaga nilang aso. Sa takot ni Sonia, ay tumakbo na siya palayo sa gate ng kanilang bahay. Kahit nung nandun pa siya nakatira, ay takot na siya sa mga aso ng matandang babae. Pakiramdam nga niya ay inuutusan nito ang mga aso na magalit sa kanya. Inisip niya ang bata sa kanyang sinapupunan. Paano na lamang ito kung makakagat siya ng aso? Masamang-masama ang loob ni Sonia. Hindi niya mapigilang umiyak habang naglalakad sa kalye. Huwag ka mag-alala, anak. Itataguyod kita ng mag-isa kahit wala ang iyong ama. Sabi ni Sonia sa kanyang sarili habang hinihimas ang kanyang tiyan. Dahil sa kanyang kondisyon, ay lalong nahirapang humanap ng trabaho si Sonia. Ayaw kasi siyang tanggapin ng mga ina-applyan niya dahil ayaw nila sa buntis na empleyado. Limitado raw kasi ang maaari niyang gawin dahil sa kanyang dinadala. Isang gabi na pauwi si Sonia galing sa paghahanap ng trabaho, ay may nakita siyang isang mamahaling kotse na nakaparada sa gilid ng kalye. Bukas ang makina at mga ilaw nito. Pati ang pinto sa driver's seat ay nakabukas. Hala, anong nangyari dito? Bulong ni Sonia sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa kotse at nakita niyang may isang lalaking nakasubsob sa manibela. Naku, baka modus operandi ito. Ayokong madamay. Bulong na naman ni Sonia sa kanyang sarili. Tumalikod siya para umalis, pero narinig niyang umungol ang lalaki. Tulong! Halatang hirap magsalita ang lalaki. Boses matanda ito. Natakot na si Sonia, pero hindi niya natiis ang boses. Halatang hirap na ito. Bumalik siya at maingat na nilapitan ang matanda. Hello po. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa ng matanda. Mabigat ang matanda, pero pilit itong iniupo ni Sonia. Nakapikit ang matanda at nakahawak sa kanyang dibdib. Itinuturo nito ang cellphone na nasa paanan nito. Sa tingin ni Sonia, ay sinusubukan pa ng matanda na tumawag pero hindi ito makakilos. Kinuha niya ang cellphone at nakita niya ang nasa screen na ang numero ng ospital.
Tinawagan niya ang numero na iyon at ilang sandali pa ay dumating na ang ambulansya. Sumama si Sonia sa ambulansya. Hawak-hawak niya ang kamay ng matanda. Malapit na po tayo sa ospital. Kapit lang po. Huwag po kayong bibitaw. Sabi ni Sonia sa matanda at bahagya pa itong ngumiti. Galit naman sa akin ang nag-iisa kong anak. Sa tingin ko hindi ko na kailangang lumaban. Wala nang saysayang buhay ko. Malungkot na sabi ng matanda. Mas lalo niyo lang kung kailangang lumaban para makabawi kayo sa anak niyo. Isipin niyo na lamang kung gaano yun kabigat sa kanya kung nawala kayo nang may hindi kayo pagkakaintindihang mag-ama. Lumaban ho kayo kahit para sa anak niyo na lamang. Hindi na sumagot ang matanda pero may tumulong luha sa mga mata nito. Pinisil nito ang kamay ni Sonia. Hindi naman binitawan ni Sonia ang kamay ng matanda hanggang sa makarating sila sa ospital. Alam niya ang hirap ng pakiramdam na mag-isa at gusto niyang maramdaman ng matanda na hindi siya nag-iisa ng mga oras na iyon. Sadyang napakabuti ng puso ni Sonia. Agad na naoperahan ang matanda. Naghihintay naman sa waiting area si Sonia. Hindi siya makaalis. Gusto niyang makasiguro na ayos na ang lagay ng matanda bago siya umalis. Matapos ang ilang oras, ay lumabas ang doktor na nag-opera sa matanda. Ikaw ba ang anak o apo ng pasyente? Tanong ng doktor. Hindi po. Nakita ko lamang po siya sa gilid ng kalye. Nakasubsob po siya sa manibela at humingi po siya ng tulong nang lapitan ko siya. Ah, ganun ba? Iwan mo ang pangalan mo, address at contact number po sa nurse. Protocol lamang para sa mga taong nagdadala ng pasyente dito na hindi nila kamag-anak. Wika ng doktor. Paalis na sana ito pero humabol ng tanong ang dalaga. Sige po. Kamusta na po siya? Nasa recovery room na siya. Hindi ko pa masabi ang lagay niya. Kailangan naming obserbahan kung maayos ang pagtanggap ng katawan niya sa operasyon. Umuwi na si Sonia, pero hindi mawala sa isip niya ang matanda. Hangad niya na maging maayos ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang linggo, ay nawala na sa isip ni Sonia ang nangyari. Nagtitinda siya ng kikiam at squid balls sa labas ng bahay nila para kahit papaano ay kumita siya. Isang araw ay may dumating na babaeng pormadong-pormado. Tumigil ang magandang van nito sa harap ng tindahan ni Sonia. Aba, sino kaya ito? Bibili kaya siya? Nakaharang pa sa mga paninda ko. Paano naman ako makikita ng mga customers ko dito? Tanong ni Sonia sa kanyang sarili. Pagkababa ng van, ay lumapit kay Sonia ang magandang babae. Magandang araw, ikaw ba si Sonia? Ako nga po. Sino ho kayo? Gulat na tanong ni Sonia. Ako si Attorney Vergara. Ako ang abogado ni Don Luis. Nais kang makausap ng kanyang nag-iisang anak. Sino ho si Don Luis? Naguguluhang tanong ni Sonia. Siya ang matandang dinala mo sa ospital. Paalala ng abogado. Ganon ho ba? Kamusta na ho siya? Sumama na lang po kayo para makausap kayo ng anak niya. Uuwi lang ho ako sa bahay namin para magpalit ng damit. Iuwi ko lang din ho ang mga paninda ko. Huwag na, miss. Hindi mo nakakailanganin ang mga yan. Ha? Bakit naman? Sumama ka na lang po para maipaliwanag namin sa iyo. Sumama nga si Sonia sa babae at nagulat siya nang dumating sila sa isang napakalaking mansyon. Nang bumaba siya ng sasakyan, ay sinalubong agad siya ng mga kasambahay. Magandang araw po, ma'am. Pasok po kayo. Inihatid siya ng kasambahay sa malawak na living room ng mansyon. Hi, ako nga pala si Jessica. Bati ng isang magandang babae na halatang mayaman at mabait. Mukhang nasa mahigit 40 na ang edad nito, pero maganda pa rin ito. Hello po, Ma'am Jessica. Unang-una, I want to thank you sa pagtulong mo sa aking ama.
tatay niyo po siya? Kamusta na po siya? Nag-aalala ang tanong ni Sonia. Halika. Hindi sinagot ng babae kung kamusta na ang matanda. Bagkus ay naglakad ito papunta sa isang malaking home office. Nang buksan nito ang pinto, ay pinasunod nito si Sonia at nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang office chair sa likod ng isang malaki at mamahaling lamesa. Kamusta, iha? Nakangiting tanong ng matanda, si Don Luis. Ayos naman ho ako. Kamusta ho kayo? Tanong ni Sonia. Ayos naman ako, iha. Naka-recover naman ako ng maayos. Ang sabi ng mga doktor ay kung hindi raw ako nadala agad sa ospital, ay baka wala na ako ngayon. Maraming salamat sa'yo. Madamdaming sabi ng matanda. Wala ho yun. Kahit ho siguro sinong makakita sa inyo ng gabing yon ay tutulungan kayo. Umiling ang matanda. Alam mo ba kung ilang tao ang dumaan doon? Pero wala ni isa sa kanilang tumigil para tulungan ako. Napakabuti ng puso mo. Muntik na rin akong bumigay ng oras na yon. Dahil sa pakiwari ko ay wala nang saysay ang aking buhay. Pero kinumbinsi mo akong lumaban para sa aking anak. Kaya naman nais kong ikaw ang magmana ng aking mga negosyo dito sa Maynila. Po? Nako, hindi ko po matatanggap ang lahat ng mga yan. Ginawa ko naman ho ng bukal sa puso ko ang pagtulong ko. Hindi niyo ho ako kailangang bigyan ng pabuya. Isa pa, may anak naman ho kayo. Karapatan ho niyang manahin ang mga yan. Pagtanggi ni Sonia. I live in the UK, Sonia. Hindi ko buhay ang tumira dito sa Pilipinas. Nasa UK ang buhay ko. Hindi ko rin hilig ang mga patakbo ng mga negosyo at matagal ko nang hinihingi kay Papa na sumama na sa akin. Pero hindi niya maiwanan ang mga negosyo niya dito. Nang atakihin siya sa puso ay, sa wakas, naisip na rin niyang makasama ako sa UK. Masyadong importante kay Papa ang mga negosyo niya kaya hindi niya maibenta ang mga iyon. Ako ang nagsabi sa kanya na ibigay na lamang sa iyo ang mga negosyo at pumayag naman siya. You deserve it, Sonia. Utang na loob namin sa iyo ang buhay ng Papa. Dahil sa iyo ay makakasama ko pa siya sa UK. Emosyonal na sabi ni Jessica. Tumawa naman si Sonia dahil bagamat napakayaman ng mag-ama, ay napakabait din ng mga ito. Totoo po. Hindi makapaniwala si Sonia. It's about time. Sa akin naman ang oras ng aking Papa. Hindi naman mahalaga sa akin ang mga negosyo at ari-arian niya dito dahil may mga sarili rin akong naipundar. So, ano? Tatanggapin mo ba? Nakangiting tanong ng babae. Opo, maraming salamat po. Pero wala ho akong alam sa pagpapaandar ng ganyan kalaking mga negosyo. Huwag kang mag-alala. May mga i-assign kaming mga tao na magtuturo sa iyo ng mga kailangan mong gawin para mapalago mo ang mga negosyo. Iga-guide ka nila, kaya huwag kang mag-alala. Mabait na sabi ni Jessica. Tinuruan nga nila si Sonia sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Lumalaki na nga ang tiyan niya ng mga panahon na ito, pero talaga namang napakasipag niya. Nagsusumikap siya para sa kinabukasan ng kanyang magiging anak. Ayaw din niyang sayangin ang tiwala na ibinigay ng mag-ama sa kanya. Nang naiayos na ang mga dokumento ng pagsasalin ng mga negosyo, ay lumipad na patungong UK ang mag-ama. Masaya si Sonia dahil mababago ang takbo ng kanyang buhay. Masaya din siya dahil nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ang mag-ama. Makalipas ang ilang buwan, ay nanganak na si Sonia sa triplets na batang lalaki. Si Matthew, Michael at si Mark. Mga pangalang kinuha niya sa mga libro sa Biblia. Tanging mga kasambahay at si Meryl ang kasama niya nang manganak siya. Kinuha na rin niya si Meryl bilang kanyang sekretarya. Kampante na siya dito at buo ang tiwala niya sa kanyang kaibigan. Masaya na rin si Sonia dahil kahit iniwan siya ng kanyang asawa, ay napabuti naman ang kanilang kalagayan.
Dumaan ang mga taon at lumago ng lumago ang mga negosyong iniwan kay Sonia. 5 taon na ang kanyang mga anak. Lumaki ang mga ito na bibo at mababait. Mahirap lang para kay Sonia sapagkat kamukhang kamukha ng mga ito si Dave. Madalas niyang maalala ang dating asawa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak. Sa kabilang banda, hindi naman naging maganda ang pagsasama ni Dave at ng kanyang bagong babae. Nang nagsasama na sila, ay lumabas na rin ang totoong kulay nito. Hindi na kinaya ni Dave ang ugali ng kanyang bagong kinakasama, kaya nakipaghiwalay din siya. Lingid sa kanyang kaalaman, ay nagkaroon pala ng maraming utang ang babae at ginamit ang kanyang pangalan. Siya ngayon ang sinisingil ng mga pinagkakautangan nito, kaya nabenta ang kanyang bahay at kotse. Nasimot din ang kanyang ipon. Nalaman din ni Dave na hindi naman pala buntis si Marie. Nagsinungaling lamang ito para iwan ng tuluyan ni Dave si Sonia. Napilitan si Dave na isarado ang nalulugi niyang maliit na negosyo at nag-apply siya sa trabaho para magkaroon pa rin siya ng pagkakakitaan. Isang araw ay nag-apply si Dave sa isang kumpanya. Hindi niya alam na kumpanya pala iyon ni Sonia. Nagkagulatan na lamang sila nang pumasok si Sonia sa interview room at nakita nito si Dave. Dave, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Sonia. Napatingin siya sa folder na hawak niya at doon lamang niya nakita na pangalan at larawan pala ni Dave ang nasa resume na hawak nito. Masyado siyang abala at hindi niya na ito napansin. Sonia, ikaw ba yan? You look great. Manghang sabi ni Dave. Nasanay na siya sa haggard na itsura ni Sonia, kaya naman nagulat siya nang makita ito na nakaayos at halatang may sinasabi na sa buhay. So, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't may maliit kang negosyo? Bakit ka nag-apply dito? Isa pa, hindi ka man lang umiwas sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Ay dito ka pa talaga mag-a-apply? Tanong muli ni Sonia na naiirita na nga. Mag-apply ako ng trabaho. Dito ang interview ko. Ikaw, bakit nandito ka? Dito ka ba nagtatrabaho? Sunod-sunod na tanong ni Dave. Natawa na lamang si Sonia. Sabay upo sa upuan sa harap na lamesa ni Dave. Ikaw ang mag-interview sa akin? Well, yeah, ako nga. Pilyang sagot ni Sonia. HR ka ba dito o manager? Umiling si Sonia sabay titig sa mga mata ni Dave. I own this company. Ha? Ikaw ang may-ari ng kumpanyang ito? Napalunok sa kaba si Dave. Oo. Nagulat ka ba? Bakit? Inakala mo bang habang buhay na lamang ako ang aapihin ng mga taong tulad mo at ng iyong mama? Sumbat ni Sonia. Napayuko na lamang si Dave. Maya-maya ay tumayo ito at nagsimulang lumakad palabas pero pinigilan ito ni Sonia. Bakit ka lalabas? Hindi pa nga tayo nagsisimula sa interview, di ba? Natatawang panunuya pa ni Sonia. Well, alam ko namang galit ka sa akin kaya sa tingin ko ay hindi mo naman ako tatanggapin sa trabahong ito. So, aalis na lamang ako. Bakit ka ba nag-a-apply sa trabahong ito, Mr. Dave Santos? Seryosong tanong ni Sonia. Fine. I lost everything I have because of a bad decision. Kailangan kong magtrabaho para mabayaran ang mga utang na iniwan sa akin. And of course, para makabawi naman. Paliwanag ni Dave. How badly do you need this job? Tanong muli ni Sonia. Kailangan ko ng trabaho na to, Sonia. Pero hindi naman kita masisisi dahil alam kong nasaktan kita. Nalubog ako sa utang dahil nang maghiwalay kami ni Marie ay iniwanan niya ako ng maraming utang. Naibenta ko ang bahay at sasakyan at nalugi ang maliit kong negosyo.
Pag-amin ni Dave. Nasa iyo ba ang anak niyo ni Marie? I need someone who can work long hours at may hirapan ka kung may alaga kang bata. Diretsahang sabi ni Sonia. Pero ang totoo ay gusto lamang niyang malaman kung talagang nagkaanak si Dave kay Marie. Hindi buntis si Marie. Niloko lamang niya ako para iwan kita. Nahihiyang sabi ni Dave. You're hired. Maiksing sagot ni Sonia. Hired? Hindi mo pa nga ako na-interview. Dati kitang asawa, Dave. Kung may nakakakilala siguro sa'yo ng lubos, ay ako yon. Magaling kang engineer. Hindi ka nga lang mabuting tao at asawa. Pero hindi naman yan kailangan sa trabahong ito. So, I'm hiring you. Prangkang sabi ni Sonia. Talaga? Hindi naman makapaniwala si Dave na tinanggap pa rin siya sa trabaho ni Sonia. Yap. Kakausapin ka na lamang ng assistant ko tungkol sa magiging trabaho mo. Pagkasabi noon ay lumabas na si Sonia. Hindi naman mapakali si Dave. Niyaya niyang uminom ang kanyang kaibigan na si Charles pagkagaling niya sa opisina ni Sonia. Pare, bakit ka nagyayang uminom? May problema ka na naman ba sa babae? Nangaasar na tanong nito. Hindi ito yung typical na problema sa babae, pare. Pero, technically, ay problema pa rin ito sa babae. Naiiling na sabi ni Dave. Aba, mukhang seryoso yan ah. Naalala mo ba si Sonia? Sonia? Yung asawa mo dati? Bakit? Anong meron? Nag-apply ako ng trabaho at hulaan mo kung sino ang mag-i-interview dapat sa akin. Si Sonia? Mismo. Ano yun? Manager ba siya o HR sa in-applyan mong kumpanya? Hindi pare. Siya lang naman ang may-ari ng kumpanya. What? Mayaman ba si Sonia? Hindi ba ang kwento mo sa akin ay ayaw sa kanya ng mama mo dahil dati lamang siyang street vendor? Mahirap pa nga sa daga tawag sa kanya ng mama mo. I have no idea paano siyang naging may-ari ng kumpanya. Pero ang narinig ko ay hindi lamang ang construction company na iyon ang pagmamay-ari niya. Mayroon din daw siyang restaurant resort at shopping mall. Big time, hindi ba? Samantalang ako ay isa na lamang hamak na empleyado na baon sa utang at walang ari-arian. Baka nakapag-asawa ng mayaman? Tanong ni Charles na natatawa. I did not see a wedding ring on her finger, pare. Di matik yan. Hindi ka natanggap. Hindi ba't iniwan mo yun? Malamang galit na galit sa'yo yun. Hindi ka tatanggapin nun. It's quite the opposite, bro. Tinanggap niya ako nang wala man lamang interview. Ang sabi niya ay higit kanino man ay siya ang nakakakilala sa akin. At alam naman niyang bagamat hindi ako mabuting tao at mabuting asawa ay magaling na engineer naman daw ako. Nakasimangot na kwento ni Dave. Naku po, parang hindi maganda yan ah. Bakit mo naman sabi yan? Natanggap na nga ako sa trabaho. Hindi ba't okay yun? Baka tinanggap ka lang niya para gantihan ka o pahirapan. Hindi naman siguro ganon si Sonia. Tigilan mo nga yan pare. Kakanood mo yan ng mga telenovela eh. Pangaasar pa ni Dave pero bahagya itong kinabahan. Malay mo, good luck na lang sa'yo. Pero hindi mo ba naisip na maghanap na lamang ng ibang kumpanya nga applyan? Napakahirap ng kompetensya ngayon bro. Ang daming bagong magagaling na engineers. I need a job as soon as possible. At isa pa, ay napakalaki ng pasweldo ng kumpanyang yun. Magaganda pati ang benefits. We, sure ka bang yan ang dahilan mo? O baka naman, may nabuhay na damdamin para kay Sonia? Pangaasar ni Charles. Ewan ko sa'yo, puro ka kalokohan. Pero warning lang ha. Sa tingin ko ay, may posibilidad nga na tinanggap ka lang yan para mapaghigantian. Pero kung talagang hapit ka na tanggapin mo na nga. Paalala pa rin ni Charles. Unang araw ng trabaho ni Dave.
Pinaghandaan niya ang araw na iyon. Gusto niyang maging maayos ang lahat at huwag magkaroon ng pagkakataon si Sonia na pag-initan siya. Ang hindi alam ni Dave ay hahanap at hahanap ng butas si Sonia para maipahiya at mapag-initan siya. Isang araw sa kanilang meeting ay ipinahiya nga ni Sonia si Dave. Ano ba namang klaseng layout ito, Engineer Santos? Are you serious? Para ka namang baguhan sa ginagawa mong yan. Singhal ni Sonia at tahimik lamang ang ibang tao sa meeting. I will revise it, Miss Sonia. Napapahiyang sabi ni Dave. You better. Nakakahiya naman sa mga baguhang engineers dito. Mas maayos pang trabaho nila sa gawa mo eh. Matagal ka ng engineer, hindi ba? Dagdag pa ni Sonia. Halos kainin na ng lupa sa hiya si Dave. Pero alam niyang mangyayari ang mga bagay na iyon kaya't lalo na lamang niyang pinagbuti. Isang araw ay tumodo ang galit ni Sonia kay Dave. Ipinatawag niya ito sa kanyang opisina kung saan nandun din ang ibang engineers. Mr. Santos, we have been rejected by 2 of our major clients. Alam mo kung bakit? Galit na tanong ni Sonia. Umiling lamang si Dave. Alam niyang sa kanya na naman isisisi ni Sonia ang nangyari. Dahil lang naman sa proposals mo. Come on, Mr. Santos. Hindi ka ba namin binabayaran ng maayos? Last time I check, malaki ang sweldo mo at maganda ang benefits. Dapat naman sigurong ayusin mo ang trabaho mo. Hindi ba? Dire-diretsong sabi ni Sonia. I-revise ko na lang po, ma'am. Mahinang sabi ni Dave at lumabas na ito ng opisina ni Sonia. Halos maiyak na si Dave sa sama ng loob. Gusto na niyang mag-resign ng oras din yun pero kailangan niya ng trabaho. Isa pa, iniisip niyang baka kapag naipahiya siya ng todo ni Sonia ay mabawasan ang galit nito sa kanya. Aminado rin naman siya na hindi biro ang nagawa niya sa dati niyang asawa. Kaya't alam niyang deserve niya ang lahat ng iyon. Makalipas ang ilang araw, ay dadating na ang pagkakataon na babago sa kanilang mga buhay. Naiwan ni Sonia ang kanyang bag sa conference room nila. Pare, naku, naiwan ni boss ang bag niya. Sambit ni Ronnie, ang isa sa mga kasamahang engineers ni Dave. Ganun ba? Tawagan mo kaya baka kailangan niya yan. Nag-aalalang sabi ni Dave. Binuksan ni Ronnie ang bag ni Sonia. Paano ko tatawagan? Nandito din sa bag ang phone niya. Sabihin mo kaya yung messenger natin. Kanina pa umuwi si Mang Delphine pare. Ikaw na lamang ang magdala. Ayoko nga. Kita mo nang ang init ng dugo sa akin nun. Malay mo, bumait siya sa'yo kapag natuwa siya at dinala mo itong bag niya. Ayoko nga. Ikaw na lang. Pagtanggi pang muli ni Dave. Bahala ka. Sasabihin ko sa kanya na nakita mo yan pero ayaw mong dalhin. Mapang-asar na sabi ni Ronnie. Bakit mo naman sasabihin yan? Kasi sa akin magagalit yun. Hay nako. Sige na nga. Ako na ang magdadala. Isend mo sa akin ang address niya. Inis na sabi ni Dave. Wala nang nagawa si Dave kung hindi pumunta sa bahay ni Sonia. Magandang gabi po. Nandyan ho ba si Sonia? Magalang na sabi ni Dave. Sino ho kayo? Tanong ng kasambahay. Empleyado ho ako ni Sonia sa opisina sa construction company po. Paliwanag ni Dave. Patingin ho ng ID nyo. Sabi ng kasambahay, sabay lahad ng kamay nito. Ipinakita naman ni Dave ang kanyang ID, saka ito tumingin sa kanyang tablet na dala. May listahan pala ito ng mga pangalan ng mga empleyado ni Sonia. Sige ho sir, pumasok na kayo. Binuksan na ng kasambahay ang gate. Salamat. Sambit ni Dave habang hawak ang bag ni Sonia. Pagpasok ni Dave ng sala, ay nagulat siyang makita ang 3 bata na magkakamuka. Hello po! Bati agad ng batang lalaki na tila 5 taong gulang. Hello,
Sagot ni Dave. Friend ka po ba ng mami namin? Tanong naman ng isa pang bata. Sino ba ang mami niyo? Gulat na tanong ni Dave. Sonia po ang pangalan niya. Ha? Anak kayo ni Sonia? Gulat na gulat si Dave sa sinabi ng bata. Opo, Yung tatay niyo, anong pangalan? hindi po namin alam eh. Bakit? Tanong muli ni Dave. Hindi po namin siya kilala eh. Natigilan si Dave. Nagkaasawa pala si Sonia. Bulong niya sa kanyang sarili. Ano po ang pangalan niyo? Tanong ni Matthew. Dave ang pangalan ko. Kayo, anong mga pangalan ninyo? Ako po si Matthew. Ito pong kapatid ko si Michael. At ang bunso po namin ay si Mark. Bibong pagpapakilala ni Matthew. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isa pang kasambahay. Ano pong kailangan niyo kay Ma'am Sonia? Tanong ng kasambahay. Ihahatid ko lang sana itong bag niya. Naiwan niya sa conference room sa opisina eh. Sabi ni Dave, sabay abot ng mamahaling bag ni Sonia. Iwan niyo na lang po sa akin. Tulog po si Ma'am Sonia. Hindi niya ho kayo mahaharap. Dagdag pa ng kasambahay. Iniwan na lamang ni Dave ang bag at nagpaalam na siya sa mga bata. Nakarating na nga si Dave sa kanyang bahay, pero iniisip pa rin niya kung saan niya nakita ang mga bata. Talagang pamilyar ang mga ito sa kanya. Habang nag-iisip siya, ay tinawag siya ng kanyang mama. Anak, pakiabot mo nga ang calling card na nasa wallet ko at tatawagan ko ang bagong amiga ko. Utos ni Aling Marta. Kinuha ni Dave ang wallet ng kanyang mama, pero nang buksan niya ito, ay nakita niya ang litrato niya noong bata pa siya. Shit, ito yung kanina ko pang iniisip kung saan ko nakitang mga anak ni Sonia. At bakit pamilyar sila sa akin? Ako ang kamukha nila nung bata pa ako. Bulong ni Dave sa sarili. Hiniram ni Dave sa kanyang mama ang kanyang larawan nung bata pa siya. Hawak niya ito nang pabalik-balik siyang naglalakad sa kanyang kwarto. Alauna na noon at hindi na siya mapakali kaya tinawagan niya si Charles. Pare, alauna na. May emergency ba? Pupungas-pungas na bati ni Charles. Galing ako sa bahay ni Sonia kanina. And guess what? May mga anak si Sonia. Triples. 3 batang lalaki ang nadatnan ko sa sala niya. Humahangos na sabi ni Dave. So anong point mo? At bakit ganyan ang boses mo? Parang kabadong-kabado ka. Usisa ni Charles. Ilang buwan na akong nagtatrabaho sa kumpanya niya pero kahit kailan ay hindi niya nabanggit na may mga anak pala siya. Lahad ni Dave. Ano bang pakay mo sa mga bata? Iritang tanong ni Charles. Kagabi ko pa iniisip kung bakit pamilyar ang mga bata sa akin, Charles. Nakita ko ang luma kong larawan. Kamukhang kamukha ako ang mga bata. Ito pa, hindi nila kilala ang tatay nila. Ni hindi nga nila alam ang pangalan ng ama nila eh. Sa tingin mo, ikaw ang ama nila? Posible. Naalala ko kasi nung mga nagsisimula pa lamang kami ni Marie. Pumunta siya sa bahay at pilit akong kinakausap. Marahil, sasabihin na niya sa akin na buntis siya. Balik tanaw ni Dave. Nako, mahirap yan pare. Sigurado akong itatanggi ni Sonia yan. Malaki ang galit sa'yo nun eh. Panunuya pa ni Charles, pero may punto rin naman ito. Pero kung mapapatunayan ko ay hindi na niya may tatanggi na ako ang ama ng mga anak niya. Paano mo naman mapapatunayan? DNA test. Paano? Ibig mong sabihin, patago kang kukuha ng DNA samples? Hindi ba sabi mo ay hindi naman dinadala sa opisina yung mga bata? Kailangang makabalik agad ako sa bahay niya bago pa niya itago ang mga bata. Kinaumagahan din ay bumalik si Dave sa bahay ni Sonia. Ginawa niya ng paraan na makapasok sa loob ng bahay. Eksaktong nakita niyang umiinom ng straw ng juice box ang mga bata.
Pasimple niyang kinuha ang pinag-inuman ng mga ito at saka dinala para ipa-DNA test. Pagdating niya sa opisina, ay nasilip na naman ni Sonia na late siya. Aba, sa wakas ay naisipan mo ring pumasok. Buti naman dumating ka pa. Galit na sabi ni Sonia. May mga anak ka pala. Tanong ni Dave. Eh ano naman sa'yo kung may mga anak ako? Iritableng tanong ni Sonia, pero ang totoo ay kinakabahan na ito. Wala naman. Hindi mo lang kasi nabanggit sa akin. Hindi naman ako na-inform na kailangan ko palang ikwento sa'yo ang buhay ko. Sarkastikong sagot ni Sonia. Dediretsahin na kita. Anak ko bang mga batang yun? Nahihibang ka na ba? Bakit mo naman naisip na anak mo ang mga batang yun? Ang sabi nila sa akin ay, hindi raw nila kakilala ang kanilang ama. So? Ibig sabihin ba agad nun ay ikaw na ang ama nila? FYI, hindi lang ikaw ang nag-iisang masamang tao sa mundo. Marami kayo. Malditang sabi ni Sonia. Hindi bale. Kung ayaw mong aminin, ay hihintayin ko na lamang ang DNA test result namin. Preskong sabi ni Dave. Anong DNA test result? Nagimbal na tanong ni Sonia. I got some DNA samples ng mga bata. Ipinasuri ko yon. So in a few weeks time, ay malalaman ko kung anak ko nga sila. Ano ba kasing problema mo? Bakit all of a sudden ay interesado kang malaman kung may anak tayo? Hindi ba't pumunta ako sa bahay niyo pero hindi mo ako kinausap? Nakakalimutan mo na rin ba na iniwan mo ako at ipinagpalit sa ibang babae? Kung gugustuhin ko nga ay pwede kitang ihabla dahil kasal tayo pero nakisama ka sa ibang babae. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita pag-aaksayahan ng panahon. Lubayan mo na lang ang mga anak ko. Galit na galit si Sonia. Kung anak ko man sila, ay may karapatan ako sa kanila. Pagpupumilit ni Dave. Matalino ka, hindi ba? Bakit hindi mo aralin ang batas? Below 7 years old ang mga bata, kaya't nanay nila ang magdedesisyon para sa kanila. Ako ang masusunod kahit sino man ang tatay nila. Well, we will find out once lumabas na ang result. Bakit hindi mo na lamang gawin ang trabaho mo? Late ka na nga. Nagsasayang ka pa ng oras. Fine. Tumalikod na si Dave para bumalik sa kanyang trabaho. Pumasok naman sa opisina ni Sonia si Meryl, ang kanyang sekretarya at kaibigan. Ano yun? Bakit parang may diskusyon kayo ni ex mo? Usisa nito. Naiwan ko kasi yung bag ko dito kahapon. Dinala niya sa bahay namin. At ayun, nakita niya ang mga anak ko. Kinukulit tuloy ako ngayon kung anak daw niya ang mga bata. Iritang kwento ni Sonia. Naku po, ayun na nga ba ang sinasabi ko eh. Nag-backfire sa'yo ang plano mong paghihigante. Irap pa ni Meryl na dati pang pinipigil si Sonia sa plano nitong pagpapahirap kay Dave. Hindi siya pabor na tinanggap ni Sonia ang dati niyang asawa sa kanyang kumpanya. Hindi ko naman talaga siya full-on gustong paghigantihan. Gusto ko lang makita niya na maayos na ang buhay ko at siya naman ang naghihikahos. Gusto ko lang din siyang pahirapan ng kaunti. Hindi ko naman akalaing madidiscover niya ang tungkol sa mga bata bago ko pa siya madispatcha. Eh anong plano mo? Wala naman akong magagawa. Ipina-DNA test niya na ang mga bata. Hindi ko nga alam paano siya nakakuha ng DNA samples ng mga anak ko eh. Madali naman kasi yun. Kahit hibla ng buhok or pinag-inumang baso, ay pwede na din ipa-DNA test ngayon. Siguradong malalaman niya na anak niya ang mga bata. Dapat handa ka. Ewan ko ba? May parte sa puso ko na gusto ko na rin payagang magkakilala silang mag-ama. Naku ha, lumambot ata bigla ang puso mo. Baka sa susunod na malaman ko ay nagkabalikan na kayo. Tumatawang pangaasar pa ni Meryl. Over my dead body. Malaki ang galit ko sa taong yon. Malalim ang sugat na iniwan niya sa puso ko. Emosyonal na sabi ni Sonia na tila ba naalala lahat ng sakit na idinulot ni Dave.
Hindi mo pa ba siya napapatawad? Tanong ni Meryl. Mahirap magpatawad ng taong hindi naman umaamin na nakapanakit siya. Malaki din ang kasalanan nila sa akin ng kanyang ina. Malungkot na sagot ni Sonia. Magdasal ka na sana dumating yung araw na mapatawad mo na sila. Kung tutuusin, hindi naman mangyayari ang lahat ng magagandang bagay na ito kung kasama mo pa siya. Isipin mo, kung mag-asawa pa kayo, hindi mo makikilala ang matanda na nagpamana sa'yo ng lahat ng ito, hindi ba? May punto ka naman. Pero, kung alam mo lang kung gaano kasakit ang ginawa nila sa aking mag-ina. Maluha-luha si Sonia. Gets ko naman yan, friend. Pero ikaw lang din ang inaalala ko. Ang bigat ng dinadala mo at ang tagal na din. Hindi ba't mas gagaan ang lahat kung mapapatawad mo na siya? Hindi ko alam, Meryl. Bahala na. Makalipas lamang ang ilang araw, ay bumubulusok na pumasok sa opisina ni Sonia si Dave. Nagulat si Sonia sa pagpasok nito at agad na inilapag sa harap niya ang isang malaking brown envelope. Etong DNA result. Nakangiting sabi ni Dave. So base sa ngiti sa mukha mo, parang alam ko na ang nakalagay sa sobreng yan. Iritang sabi ni Sonia. Alam mo naman talaga na anak ko ang mga bata. Pero ngayong may katibayan na ako, ay hindi mo na sila may tatago sa akin. Ano bang gusto mo? Karapatan sa mga bata. Yan ang gusto ko. Gusto kong ipakilala mo ako sa kanila bilang ama nila. At gusto kong magkaroon ako ng karapatan na makasama sila. Saad ni Dave. Wow ah! Iba ka din makapag-demand pagkatapos mo kaming iwan. Gigil na sabi ni Sonia. Correction please. Iniwan kita. Pero hindi ko iniwan ang mga anak ko. Ni hindi ko nga alam na buntis ka nun. Palusot pa ni Dave. Paano mo malalaman? Hindi mo nga ako kinausap. Hindi ba't ipinahabol pa nga ako ng nanay mo sa aso? Paalala ni Sonia na halos maiyak nang maalala niya ang araw na ipinahabol siya sa aso ng kanyang manugang. Look, maaaring hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging masamang ama na ako sa mga anak natin. Alam mo, masama kang tao. Kahit anong gawin mo, masama ka. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero may karapatan ako sa mga anak natin. Please stop saying anak natin. Kinikilabutan ako sa idea na may connection pa rin kayong dalawa. In fact, nasusuka ako just by looking at your face. Kaya simula sa araw na to, you're fired. Halos pasigaw na sabi ni Sonia. Fired na akong fired. Pero may karapatan ako sa mga bata. Kumuha ka muna ng abogado mo. O, wala ka nga palang pera. And now, wala ka ng work. So good luck sa paghahanap ng abogado. Makakaalis ka na. Mapanuyang sabi ni Sonia. Hindi pa tayo tapos. Galit na sabi ni Dave at padabog itong umalis ng opisina ni Sonia. Nagligpit ito ng mga gamit niya at umalis na ng opisina. Pag-uwi naman ni Dave ay nakita niya ang kanyang mama na may dalang kahon ng kanyang mga gamit. Anong nangyari anak? Bakit dala mo ang mga gamit mo sa opisina? Nag-aalalang tanong ng matanda. Wala na ho akong trabaho, mama. Pag-amin ni Dave. Anong nangyari, iho? Nag-aalalang tanong ni Aling Marta. Maupo ho kayo, mama. May kailangan kayong malaman. Ano yun, anak? Tanong ng matanda nang pareho na silang nakaupo sa kanilang sofa. Si Sonia ho ang may-ari ng pinagtatrabahuan kong kumpanya. Sinisanti na ho niya ako kanina. May-ari? Hindi ba't mahirap pa sa daga ang hampas lupang yun? Apparently, may nakilala siyang matanda. Sinagip niya ang buhay nito kaya binigyan siya ng maraming pera at ari-arian. Kwento ni Dave. Bakit kanya tinanggap sa trabaho kung tatanggalin ka naman niya? Naghihiganti lang ba siya? Unang hiya talaga ang babaeng yan. Sigaw ng matanda. Sinisanti niya ho ako dahil nalaman ko na may mga anak pala kami
mga anak kayo? Gulat na tanong ng matanda. Nung araw na nagpunta siya dito at ipinahabol niya siya sa aso, yun pala ang araw na sasabihin sana niya sa akin na buntis pala siya. Pero matagal kayong nagsama at hindi naman siya nabuntis, hindi ba? Pero nabuntis ho siya, Mama, at nagpa-DNA test na rin ako. At anak ko nga ang mga bata. Triplets na lalaki ang mga anak namin. Paliwanag ni Dave. May karapatan ka sa mga bata, iho. Halata namang interesado talagang magkaapo ang matanda. Yun nga ho, Mama. Kailangan ko pang kumuha ng abogado dahil ayaw niya akong bigyan ng karapatang makita ang mga bata. Gagawin natin ang lahat, anak. Ipaglalaban natin ang karapatan mo bilang ama ng mga bata. Ibenta mo ang mga alahas ko. Purong ginto ang mga iyon. Makakatulong yon pambayad sa abogado. Gagawin natin ang lahat para magkaroon ka ng karapatan sa mga apo ko. Bagamat wala ng trabaho at nahihirapan pa ring humanap ng trabaho, ay pinilit ni Dave na makakuha ng abogado para lamang makakuha ng karapatan na makilala at makasama ang mga bata. Nagsimula na nga ang pagtutunggali nila para sa kustodiya ng mga bata at talaga namang dehado si Dave, pero tila biglang lumambot ang puso ni Sonia. Nabalitaan kasi niya na naghihirap na ng todo si Dave, pero sinisikap pa rin ito na manalo para makasama ang mga anak. Tinawagan niya si Dave at sinabing maaari na nitong puntahan ang mga bata. Hello, Sonia. Bakit ka tumatawag? Alam mo namang may pending case tayo. Hindi mo ako maaaring tawagan. Ani Dave. 10:00 ng umaga, dito sa bahay namin. Maiksing sabi ni Sonia. Naguluhan naman si Dave sa sinabi ng dating asawa. Anong ibig mong sabihin? Papayag na akong makilala mo ang mga bata. Maari mo silang puntahan bukas ng 10:00 ng umaga. Pero supervised visitation lamang ang maibibigay ko sa'yo. Babantayan kayo ni Meryl habang kasama mo ang mga bata at sa aming bahay mo lamang sila maaaring makasama. Hindi mo sila pwedeng ilabas. Istriktong sabi ni Sonia. Pero hindi pa tapos ang hearing natin. Bakit pumapayag kang makasama ko ang mga bata? Alam kong wala ka ng pambayad sa abogado. Alam ko rin namang matatalo ka lang. Malditang sabi ni Sonia. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Dave at agad siyang nagpunta sa bahay ni Sonia. 9:00 pa lang ay dumating na si Dave pero hindi siya pinapasok agad ni Sonia. Sabi ng kasambahay ay mahigpit daw ang bilin sa kanila na 10:00 lamang siya maaaring pumasok. Kaya naman, nabilad pa nga sa araw si Dave. Palihim namang natatawa si Sonia. Masaya siya kapag napahihirapan niya si Dave. Alam niyang nakabilad ito sa init ng araw, sa paghihintay sa itinakda niyang oras. Nang mag-10:00, ay pinapasok na nga ng bahay si Dave. Nakita niya sa sala si Sonia, Meryl at mga bata. Mga anak, siya ang inyong ama. Malamig na sabi ni Sonia. Siya po ang daddy namin? Oo, anak. Ako ang daddy ninyo. Emosyonal na sabi ni Dave at lumuhod pa ito sa harap ng mga bata. You have 2 hours. Irap ni Sonia at iniwan na niya ang mga ito kay Meryl. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Sonia at sinanyasan nito si Meryl na magbantay sa mga bata. Maaari ko ba kayong mayakap? Tanong ni Dave na nangingilid ang luha. Yumakap ang mga bata kay Dave at kitang-kita ni Meryl na naiyak pa nga si Dave sa tuwa. May dala akong pasalubong sa inyo. Ani Dave at inilabas nito ang mga dalang tsokolate. Bawal po sa amin ang mga chocolates. Sabi ni Matthew. Ganun ba? Anong gusto niyong pasalubong sa susunod na punta ko? Napahiyang tanong ni Dave. Babalik pa po kayo dito? Gulat na tanong ni Mark. Oo naman anak.
Simula ngayon, ay lagi niyo na akong makikita at makakasama. Talaga po? Tila masaya at sabik na tanong naman ni Michael. 2 oras lamang ang ibinigay na oras ni Sonia kay Dave. 12:00 ay pinaalis na si Dave. Masakit sa kanya na unang araw niyang makasama ang mga bata ay 2 oras lamang ang ibinigay sa kanya. Pero tinanggap pa rin niya. 3 beses sa 1 linggo lamang maaaring madalaw ni Dave ang mga anak. Pero sinisiguro nito na mayroon silang quality time. Kaya naman, hindi nagtagal ay naging malapit na rin ang mga bata sa kanilang ama. Sabik din ng mga ito na makasama ang kanilang ama. Hindi naman nagtagal ay pinayagan naman ni Sonia na sunduin ni Dave ang mga bata tuwing Sabado. Ipinapasyal niya ang mga ito. Minsan ay isinasama ang mga ito sa kanyang mama na talaga namang sabik ng magkaapo kahit dati pa. Minsan ay nakiusap si Dave. Kaarawan ko sa Sabado. Baka maaari kong isama mag-out of town ng mga bata. Sabi ni Dave. Aba, sumusobra ka naman ata. Nung una pinayagan kitang madalaw sila. Tapos pinayagan na rin kitang ipasyal sila kapag araw ng Sabado. Ngayon naman, out of town na? Hindi pa lubos ang tiwala ko sa'yo para isama sa malayong lugar ang mga anak ko. Baka mamaya, hindi mo na sila ibalik. Singhal ni Sonia. E di sumama ka na lamang para masiguro mo na hindi ko itatago ang mga bata. Giit pa ni Dave. Iyo, ayoko nga. Pagtanggi agad ni Sonia. Dito na sumabat sa usapan ang mga bata. Mami, pumayag ka na po please. Gusto po naming mag-out of town. Sabi ni Matthew. Mag-out of town na lang tayo ng tita Meryl nyo kung gusto nyo talagang magbakasyon. Ani Sonia. Gusto po namin kasama si Daddy, Mami. Hirit naman ni Mark. Dati-rati naman tayo lang ang nagbabakasyon, di ba? Hindi na ba kayo masaya kasama ako? Bahagyang nagtampo pa si Sonia. Masaya po kami kapag kasama ka namin, Mami. Pero mas masaya po kapag kasama din natin si Daddy. Sige na po, Mami, please. Pagpupumilit naman ni Michael. Hindi mo ba pagbibigyan ng mga bata? Nakikiusap na sila oh. Sulsul pa ni Dave. Fine. Pero magsasama ako ng driver at yaya. Sakaling magtangka kang kunin ng mga bata. At tinirapan pa nga nito si Dave. Grabe na yung paranoia mo ah. Kahit sanay ng masungitan, ay nasaktan pa rin si Dave sa sinabi ni Sonia. Once ang masamang tao, always ang masamang tao. Malditang sabi ni Sonia at tinalikuran na nito ang mag-ama. Wala na ngang nagawa si Sonia kung hindi ang pagbigyan ang kanyang mga anak. Nagdala ng malaki at mamahaling van si Sonia kung saan may kasama siyang driver at yaya. Sa buong biyahe ay kita niya kung gaano kasaya ang mga anak niya na nakikipaglaro at nakikipagkulitan sa kanilang ama. Tahimik lamang siya at nakamasid sa mga ito. Sa resort na pinuntahan nila ay maraming mga inflatables. Kaya naman, halos mapasigaw ang mga bata nang makita ang mga iyon. Tumakbo agad sila sa dagat, pero hinabol sila ni Dave. Teka lang, magbihis muna kayo saka kakain muna tayo. Pag-awat pa ni Dave. Gusto na po naming mag-inflatables, Daddy. Kumain muna kayo, okay? Ani Dave. Nagulat naman si Sonia na sumusunod ang mga bata sa kanilang ama. Buong araw naglaro ang mga bata, kasama ang kanilang ama, habang nasa dalampasigan lamang si Sonia at naglalaptop ito. Nilapitan ni Dave si Sonia. Hoy, nakalaptop ka na naman. Puro ka trabaho dyan. Samahan mo naman kaming mag-enjoy ng mga bata. Kailangan may oras ka rin para sa kanila. Unang-una, nasanay akong magtrabaho ng walang tigil dahil wala naman akong asawa na susuporta kung mapagod ako at maghirap. Pangalawa, wag mo akong turuan paano maging nanay sa mga anak ko. Iilang buwan ka palang tatay,
Kala mo na kung sino ka? At isinarado ni Sonia ang laptop at iniwan itong nakasimangot si Dave. Dahil buong araw na naglaro ang mag-ama, ay maaga ring nakatulog ang mga bata. Nang gabi na, ay lumabas naman sa balkonahe si Sonia at doon siya nagkape. Nakaharap pa rin ito sa kanyang laptop. Maya-maya pa ay dumating na si Dave. Tulog na ang mga bata. Bumalik ka na lang bukas. Agad na sabi ni Sonia. Alam ko namang tulog na sila. Ito naman, napakasungit. Malambing na sabi ni Dave. Bakit ka ba kasi nandito? Masungit na tanong ni Sonia. Dinalhan kita ng paborito mong kape. Sabi ni Dave, sabay lapag ng kape sa lamesa ni Sonia. Ayokong magkape. Singhal pa nito sa dating asawa. Sure ka? Ang sarap pa naman nito. Ako ang nagtimpla nito. Nakangiting sabi ni Dave na umaasa na baka kausapin na siya ng maayos ni Sonia. Ayoko. Baka may lason pa yan. Oo nga pala. Once a masamang tao, always a masamang tao. Malungkot na sabi ni Dave. Buti alam mo. Sabi ni Sonia na nakatitig lamang sa kanyang laptop. May pag-asa pa kayang mapatawad mo ako? Emosyonal na tanong ni Dave. Masyadong masakit ang mga nangyari sa atin, Dave. Sonia, aminado akong nagkamali ako. Gusto ko sanang makabawi sa iyo at sa ating mga anak. Hindi ko ipagdadamot sa iyo ang pagiging ama ng mga anak natin. Pero hindi na ako papayag na makapasok ka pa sa aking buhay, Dave. Tama ka naman. Kaya lang kita tinanggap para makita mo kung gaano kaganda ang buhay ko ngayon. Pagkatapos mo akong iwan at sakta ng sobra-sobra. Pag-amin pa ni Sonia. I understand. Malungkot na bumalik na lamang si Dave sa kanyang kwarto. Parang gusto na lamang niyang tanggapin na hindi na siya mapapatawad pa ni Sonia. Kinabukasan naman ay masaya pa ring naglaro ang mga bata kasama ang kanilang ama. Pero umiiwas na ito kay Sonia. Madami-daming beses na rin kasi siyang napapahiya, kaya't siya na mismo ang umiiwas dito. Habang naglalaro sila, ay nakaramdam ng gutom ang mga bata, kaya naman umahon ng mga ito para kumain. Sinamantala naman ni Sonia na wala na sa tubig si Dave. Nag-swimming siya at hindi na niya napansin na napapalayo na pala siya sa tubig. Nahirapan siyang lumangoy at nalunod siya. Pilit siyang humihingi ng saklolo pero walang nakakapansin sa kanya. Maya-maya pa ay nagtaka si Dave kung nasaan si Sonia. Nakaramdam siya ng kaba kaya nagpunta siya sa dalampasigan. Doon na niya nakita na nalulunod na ito. Nalulunod ang kasama ko! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Dave. Pero dahil malayo pa ang lifeguard, ay nagpasya na siyang tumakbo at saklolohan ang dalaga. Habang sinasagip niya si Sonia, ay pinulikat si Dave. Nakakapit na sa kanya si Sonia noon at nakabawi na ng lakas. Dumating na rin ang lifeguard, kaya nasagip na si Sonia. Nang nasa dalampasigan na sila, ay saka lamang nila napansin na wala si Dave. Binalikan ito ng lifeguard at sinagip. Pero wala na itong malay nang madala sa pampang. Iyak ng iyak ang mga bata. Mommy, paano pong nangyari kay Daddy? Hindi ko alam anak. Sinagip pa nga niya ako pero hindi pala siya nakasunod sa amin ng lifeguard. Huwag ka mag-alala. Magiging ayos din ang daddy niyo. Umiiyak na rin si Sonia. Nagsimula ng mag-CPR ang lifeguard. Ilang minuto din bago nagkamalay si Dave. Umubo ito ng umubo at naglabas ng maraming tubig na nainom nito. Una-unahang yumakap sa kanya ang mga bata habang umiiyak ang mga ito. Are you okay, Daddy? Ayos lang ako mga anak. Huwag kayong umiyak. Okay lang si Daddy. Sabi ni Dave habang hinahabol ang hininga. Ayos ka lang ba, Sonia?
Nag-aalala ang tanong nito. Okay lang ako. Ano bang nangyari sa'yo? Akala ko ay kasunod ka lang namin ng lifeguard eh. Umiiyak rin sa kaba si Sonia. Pinulikat ako eh. Ang bigat mo kasi. Nagbibiro pang sabi ni Dave. Puro kakalokohan. Umiiyak ng mga bata oh. Pagalit pa nga ni Sonia at padabog na itong tumayo at bumalik sa kanilang kwarto. Kinagabihan naman ay muling nilapitan ni Dave si Sonia habang naglalaptop ito sa balkonahe ng kanilang kwarto. Tulog na ba ang mga bata? Tanong ni Dave. Oo, tulog na sila. Salamat nga pala kanina. Nahihiyang sabi ni Sonia. Salamat saan? Tanong naman ni Dave. Kanina, hindi ba sinagip mo ako nang malunod ako? Kasuwal na sabi ni Sonia. Nalunod din naman ako. Bakit nagpapasalamat ka? Natatawang sabi ni Dave. Kinakapos na ako ng hininga kanina. Ang bagal pa ng lifeguard. Baka kung hinintay mo siya, nalunod na ako ng tuluyan. Ayan tuloy, ikaw pa ang nalunod. Wala yun. Baka nga deserve kong malunod. Alam mo, kanina akala ko malulunod na ako. Natakot ako kasi gusto ko pang makasama ang mga bata. Pero ayos lang din kung malulunod ako sa pagsagip sa'yo. Malaki naman kasi talaga ang kasalanan ko sa'yo. Worth it na ikalunod ko ang pagsagip ko sa'yo. Baka sakaling mapatawad mo ako. Madamdaming sabi ni Dave. Nagsisisi ka na ba talaga sa nagawa mo? Emosyonal na tanong ni Sonia. Oo naman. Aminado naman akong mali ang mga nagawa ko. Medyo bata pa kasi ako nun. Tanga pa. Makitid ang utak. Pero alam mo, nang maghiwalay kami, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang mga ginawa ko sa'yo. Nagsimula ng maiyak si Dave at ramdam naman ni Sonia ang sinseridad nito. Totoo? Nagulat na tanong ni Sonia. Oo naman. Kaya nga nung naghiwalay kami at iniwanan niya ako ng maraming utang, ay sa tingin ko, karma ko na yun. Naghirap ako nun. Ang dami pala niyang ipinatalo sa sugal at pangalan ko ang ginamit niya sa mga utang niya. Sa tingin ko ay deserve ko naman ang lahat ng nangyari sa akin dahil nasaktan kita ng sobra. Sana ay dumating ang panahon na mapatawad mo ako. Pinapatawad na kita, Dave. Ah, talaga? Bakit? Bakit? Ayaw mo ata? Natatawang tanong naman ni Sonia. Hindi naman. Nagulat lang ako. Kagabi lang ay sukdulan ng galit mo sa akin, hindi ba? Nakita ko kasing itinaya mo ang buhay mo. Mailigtas lamang ako. Nalagay ka pa sa alanganin sa pagligtas sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi totoong once ang masamang tao, always ang masamang tao. Nagbabago rin naman ang mga tao, Sonia. Matapos nga ang bakasyon na iyon, ay binuksan na ni Sonia ang puso niya kay Dave. Nakita naman kasi niyang nagsisisi na talaga ito at kita rin naman niyang mabuting tatay ito sa mga anak nila. Minsan, ay inaya ni Dave si Sonia na mag-lunch na silang dalawa lamang. O Dave, bakit andito ka? Nasa school ang mga bata. Mamayang hapon pa ang dating nila. Nagtatakang tanong ni Sonia. Alam ko naman, ikaw talaga ang sadya ko dito. Ako? Bakit? Anong meron? Tanong muli ni Sonia. Wala naman. Aayain lang sana kitang kumain. Kung hindi ka lang busy ah. Kabadong tanong ni Dave. Hindi naman. Saan ba tayo kakain? Usisa ni Sonia. Parang gusto ko kasing mag-aros kaldo at tokwa baboy. Ikaw ba? Anong gusto mo? Tanong ni Dave na masaya dahil tila sasama si Sonia sa kanya. Uy, doon sa kinakainan natin dati? Hala, gusto ko yun. Excited na sabi ni Sonia. Oo,
Bukas pa din ata yun. Matagal na rin akong hindi nakakapunta dun. Tara, puntahan natin. Tila bata na yaya ni Dave. Nagtungo nga ang dalawa. Naupo sila sa isang lamesa sa bandang dulo ng karinderya. I can't believe. Bukas pa rin pala ang kainan na to. Emosyonal na sabi ni Sonia. Maraming alaala ang nanumbalik sa kanya. Oo nga eh. Matagal na rin akong hindi nakakapunta dito. Ani Dave. Ang nostalgic. Dagdag pa ni Sonia. Dito mo ako sinagot dati. Hindi ba? Tumatawang sabi ni Dave. Oo. Ayaw mo pang hang kumain dito dati. Sosyal ka kasi noon. Ayaw mo sa mga ganitong lugar. Pero nung natikman mo naman ang mga pagkain dito, naging paborito pa nga natin. Naalala ko nga dati kapag masaya tayo o malungkot o nag-aaway, ay dito tayo pumupunta. Balik tanaw pa ni Dave. Maya-maya pa, ay lumapit ang isang matandang waitress. Dave? Sonia? Kayo na ba yan? Gulat na tanong ni Aling Charing, ang matandang waitress na kapatid ng may-ari ng karinderya. Aling Charing, kamusta po? Masayang bati ni Sonia. Hindi siya makapaniwala na makikita pa niya ang matanda. Naging saksi ito ng mga panahong masaya o malungkot sila ni Dave. Ayos naman ako. Eto, tumatanda na. Kayo, kamusta kayo? Going strong ha? Biro pa ng matanda na walang kaalam-alam na hiwalay na ang dalawa. Kayo ho ang strong pa rin, Aling Charing. Parang hindi kayo tumatanda. Akala ko kung sinong teenager ang lumapit sa amin. Biro pa ni Dave. Nako, puro ka pa din kalokohan hanggang ngayon na. Kamusta na ba? Ilan na ang anak niyo? Triplets ho ang anak namin. 3 batang lalaki ho. 5 taon na ho sila. Paliwanag ni Sonia. Naging emosyonal naman ang matanda. Nakakatuwa naman ano. Kayo pa rin talaga. Dati, ay nag-aalala ako kapag nakikita ko kayong nag-aaway dito eh. Tapos hindi na kayo bumalik dito. Inisip ko, baka naghiwalay na kayo. Kaya naman napakasayo kong makita kayo na magkasama pa rin hanggang ngayon. Kitang-kita ko naman sa inyo na dati na magmamahalan kayo eh. May mga pinagdadaanan lang siguro talaga kayo. Normal naman yun sa mga buhay mag-asawa. Oh, nakapagkwento na ako. Ano palang order nyo? Dating gawi? Opo, Aling Charing. 2 arroz caldo, 2 tokwa baboy, naubod ng anghang. Coke at Sprite na malamig na malamig. Nakangiting sabi ni Dave. O sige, sandali at kukunin ko ha. May bago nga pala kaming pork sisig. Ipapatikim ko sa inyo. Luto yan ng kapatid ko. Ani Aling Charing. Umalis na ang matanda para kunin ang kanilang orders. Kita mo na, pati si Aling Charing, alam na patay ka sa akin dati. Biro pa ni Dave. Parang wala naman akong narinig na ganun. Tumatawang sabi ni Sonia. Dumating na ang kanilang orders. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Masaya si Dave na sa wakas ay nakikita na niyang nakangiti si Sonia. Matagal-tagal na rin silang nagkikita at madalas siyang simangutan o irapan nito. Madalas din siyang sigawan at pagalitan pero tinitiis lamang niya. At simula nga ng araw na iyon ay madalas na silang lumabas na wala ang mga bata. Kadalasan ay nagla-lunch date o dinner date sila. Nakagawian na nilang puntahan ang mga lugar o restaurant na madalas nilang puntahan dati, nung sila ay hindi pa naghihiwalay. Sumasama na rin si Sonia kapag ipinapasyal ni Dave ang mga bata. Para na nga silang naging isang masayang pamilya. Ramdam din naman nila na masaya ang mga bata kapag kasama nila ng sabay ang kanilang ama at ina. Isang araw, na dumating si Dave sa bahay ni Sonia, ay nagulat siya na may kotseng nakaparada sa labas ng gate. Nagtaka siya dahil halos 1 taon na siyang dumadalaw sa bahay, pero kahit minsan ay hindi pa niya nakita ang kotseng yun.
Nasagot ang kanyang agam-agam nang pumasok na siya sa bahay. Nadatnan niya sa sala si Sonia na may kausap na lalaki. Matangkad ito at tisoy. Tila nagulat pa nga si Sonia nang makita si Dave. Dave, bakit ka nandito? May usapan ba kayo ng mga bata? Tanong ni Sonia. Wala naman. Gusto ko lamang silang makita. May bisita ka pala. Sagot ni Dave. Oo, ito nga pala si Art, kaibigan ko. Galing siya ng Canada. Kararating lamang niya ng Pilipinas. Sandali lamang at tatawagin ko ang mga bata. Pagkasabi noon, ay umalis na si Sonia. Ikaw ba ang ama ng mga bata? Yung dating asawa ni Sonia, right? Preskong tanong ni Art. Ako nga. Bakit? Iritang tanong ni Dave. Wala naman. Naalala ko lang ang mga kwento dati ni Sonia tungkol sa'yo. Ang tatag mo din ano? May lakas ka pa ng loob na bumalik. Irita na rin si Art. Ano bang pakialam mo? Tanong ni Dave. Manliligaw niya ako at umaasa akong hindi ka magiging sagabal sa pagmamahalan namin. Deretsahang sabi ni Art. Sino ka naman para pagsabihan ako? Nakaramdam ng pinaghalong galit at selo si Dave. Ako lang naman ang future boyfriend ni Sonia at binabalaan kita na huwag kang manggugulo sa amin. Nakasisiguro ka bang gusto ka ni Sonia? Bakit sa tingin mo hindi pa rin kayo nagbabalikan? Halos 1 taon na kayong nagkikita, hindi ba? Halos 1 taon mo nang dinadalaw ang mga bata pero hindi pa rin siya nakikipagbalikan sa iyo. Simple lang, kasi hindi ka niya mahal at hindi ka niya kayang mahalin. Nasaktan si Dave sa mga sinabi ni Art at bigla na lamang itong umalis. Pagbalik ni Sonia ay kasama na niya ang mga bata at nagulat ito na wala na si Dave. Oh, nasa na si Dave? Gulat na tanong ni Sonia. Biglang umalis eh. May importante daw na pupuntahan. Patay mali siyang sabi ni Art. Matapos ang araw na iyon, ay hindi na nagpakita pa si Dave. Ilang linggo na rin, at namimiss na ng mga bata ang kanilang ama. Nag-alala na rin si Sonia, kaya't pinuntahan na niya si Dave. Sa unang pagkakataon, ay nagkita sila ni Aling Marta. Andyan ho ba si Dave? Naiilang na tanong ni Sonia. Andun siya sa maliit na garden namin sa likod. Nagmumokbok. Anong kailangan mo? Hindi ka ba ba tapos maghigante sa anak ko? Malungkot na tanong ng matanda. Ano hong ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Sonia. Iha, alam kong malaki ang naging kasalanan namin. Sana ay mapatawad mo ako. Pero sana ay wag mo nang saktan ang aking anak. Nagsisisi na siya at mabuting ama naman siya sa mga anak niyo at mahal ka niya. Litanya ng matanda. Matagal ko na ho kayong napatawad at hindi ko naman ho sinasaktan ng anak niyo. Hindi ko ho maintindihan ang sinasabi niyo. Ani Sonia. Puntahan mo na lamang siya sa likod. Nagtungo si Sonia sa likod bahay kung saan may maliit na hardin at nakita niyang tulala si Dave. Dave, anong nangyayari sa'yo? At bakit hindi mo na pinupuntahan ng mga bata? Namimiss ka na nila. Ani Sonia. Ayoko nang humadlang sa kaligayahan ninyong mag-iina. Kung kay Art kayo, sasaya ay handa akong magsakripisyo. Emosyonal na sabi ni Dave. Si Art? Kaibigan ko lang si Art. Ano bang sinasabi mo? Gulat na tanong ni Sonia. Sabi niya, ay magiging nobyo mo na daw siya at ako lamang ang humahadlang sa masayang buhay niyo ng mga bata. Mahal kita, Sonia, at mahal ko ang mga bata pero hindi ko ahadlangan ang kaligayahan ninyong mag-ina. What? Sa iyo masaya ang mga bata, Dave. Sa iyo ako masaya. Ano bang sinasabi mo? Ang sabi kasi ni Art, hindi daw ba ako nagtataka at 1 taon na tayong nagkikita pero hindi pa rin tayo nagkakabalikan. Siya daw kasi ang mahal mo. Natawa naman si Sonia. Bakit? Nagtanong ka ba?
Bakit? Kung makipagbalikan ba ako sa'yo, papayag ka? Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Gulat na gulat si Dave. Seryoso? Ibig sabihin, mahal mo pa rin ako? Hindi naman nawala kahit kailan ang pagmamahal ko sa'yo, Dave. Pag-amin ni Sonia. Mahal mo rin ako? Emosyonal na tanong ni Dave. Tumango lamang si Sonia. Dali-daling pumasok sa loob ng bahay si Dave. Nagtaka si Sonia, pero naghintay lamang ito. Pagbalik ni Dave, ay may dala itong maliit na kahon at lumuhod ito sa harap ni Sonia. Alam kong napakarami kong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita ng sobra at matagal ko yung pinagsisihan. Mabibigyan mo pa ba ako ng pagkakataon na mahalin at alagaan ka? Umiiyak na tanong ni Dave. Oo naman, mahal kita Dave. Pero wag mo na akong sasaktan ha. Baka hindi ko na kayang magbigay ng third chance. Umiiyak na rin si Sonia. Pangako. Tumayo sila at nagyakap. Muli silang ikinasal. Nagsisina si Dave at simula noon, naging mabuting asawa at ama na siya sa kanyang mga anak. People change. Maaring nasaktan tayo ng mahal natin sa buhay, pero mas makakabuti pa rin kung magpapatawad tayo at magbibigay ng isa pang pagkakataon. Wakas.